Una sa lahat, nililimas na ng lalaking yan ang mga pera sa kaha ng convenience store na ito sa Binangonan, Rizal nang biglang may sumunggab sa kanya. Ang kahero hindi na rin pinakawala ng hold-upper. Ang buong kwento ng nabulilyasong pagnanakaw na yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na economic provisions lamang ang gusto niyang baguhin sa ating saligang batas. Nanawagan ding tumigil na ang mga nagpapanukalang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos sa kanyang kaso sa ICC. Patay sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 11. Ground Zero ang lugar na napuruhan ng pagguho. Eksklusibong napasok ng News 5. Isa pang exclusive, pagtutol sa relasyon ng Pilipinang OFW sa nobyo niyang Hapon, posible umanong motibo sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Japan. Sa Showbiz Tonight, Dominic Roque nag-post ng throwback video nila ni Bea Alonzo sa gitna ng umano'y hiwalayan. At alamin ang kwento sa likod ng viral wedding proposal na hindi na raw na-surprise ang bride-to-be. Pakilamera ka, alam mo to. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na tanging economic provisions lang ang nais niyang baguhin sa ating konstitusyon. May panawagan din si PBBM sa mga nagpaplanong ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Constitution Day sa isang event sa Makati. Kasama ni PBBM kanina ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong pasimuno umano ng People's Initiative para sa charter change. Sa kanyang talumpati, inungkat ng Pangulo ang usapin ng Chacha. Muli niyang iginiit na interesado lang siya sa pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Paliwanag ni PBBM, nililimitahan daw nito ang pag-unlad ng ating bansa. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. Hindi raw makikialam ang Pangulo sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pero dapat daw hayaan ng taong bayan na ituloy ang debate tungkol dito. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si retired Chief Justice Renato Puno para sa dating punong mahistrado. Posibleng mauwi sa constitutional crisis kung magpapatuloy ang People's Initiative. The siege of political turmoil and may drag us to an unwanted constitutional crisis. One of these controversies involves the use of People's Initiative to amend the Constitution, which at bottom concerns the most important power of the people, the power to approve or disapprove any and all changes in our Constitution. Nagbigay rin ng pahayag si Pangulong Marcos sa panukalang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Para sa Pangulo, isa itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise.
not to mention a sheer constitutional travesty. Kamakailan lang nang palutangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao. Panawagan ni PBBM sa mga nagsusulong nito. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, mismong mga mambabatas nga raw mula sa Mindanao, hindi pabor sa secession o pagkalas ito sa Pilipinas. Giit din ni PBBM, hindi kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa Pilipinas. Partikular anya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bilang Pangulo, tungkulin daw niya na depensahan ng konstitusyon, lalo't sa ilalim nito hindi anya kinikilala ang konsepto ng secession. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nanggaling na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa SOLGEN na kinatawa ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umakyat na sa 11 ang patay sa landslide sa Davao de Oro. Eksklusibong napasok ng News 5 ang lugar na napuruhan ng pagguho.
At live mula sa Maco, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang paghahanap sa mga natabunan ng guho? Mayan, pahirapan pa rin ang search, rescue at retrieval operation sa mga biktima ng malawakang landslide na nangyari nga sa bayan ng Maco dito sa Davao de Oro. At sa mga eksklusibo at personal naming nakita yung lawak at kapal ng pinagsama-samang lupa, bato at mga bahagi ng puno na tumabon sa isang barangay dito. Halos 2 kilometrong lakad at pagpanik ng bundok ang sinuong ng aming team para mapasok ang Barangay Masara, ang ground zero ng landslide noong Martes ng gabi. Sa daan pa lamang, kabi-kabilang pagguho ng sumalubong sa amin. Pagdating sa Barangay Masara, puro ugong lamang ng backhoe ang maririnig. Oras na may makitang bakas ng katawan, mano-mano itong papalahin. Kaninang umaga, may nakuha mga rescuers na bahagi ng braso. Bandang tanghali, may nakuha pang 2 katawan. Isa sa mga nagpapahirap daw sa mga rescuers sa ginagawang retrieval operation, itong mga naglalakihang tipak ng bato na kasamang tumapon sa mga bahay dito sa lugar. May mga pagkakataon ding bigla na lamang gumuguho ang lupa. Walang oras sa sinasayang mga rescuers, pati ang ilang tauhan ng mining company. Katuwang nila ang ilang nakaligtas na residente nagtuturo sa mga natabunang bahay. Isa rito si Julius na umaasa pang mahuhukay ang kanyang misis at 3 anak. Magbo-birthday pa naman daw ang kanyang panganay sa February 14. Gusto ko lang sir, makita yung pamilya ko, yun lang yung gusto ko. Yun lang, wala nang ano, yun lang. Mahal ko yung pamilya ko sir. Dumating din ang mga tauhan ng NBI na tutulong sa pagtukoy sa mga bangkay. Nahukay na rin ang 2 bus at jeep na puno raw ng pasahero ng matabunan ng landslide. Lampas tao, lampas bus, lampas 5 palapag na gusali. Kanyang kalaki o karami yung dami ng lupa, bato at bahagi ng puno na tumabon sa ilang mga bahay at daanan ito sa Barangay Masara. Sa lawak ng impact, posibleng kulang daw ang 1 buwan bago maklear ang lugar. Pangatlong beses na ito nagka-landslide sa lugar. Una noong 2007 kung saan hindi bababa sa 6 ang nasawi. Pangalawa noong 2008 kung saan mahigit 20 naman ang namatay. Ngayong gabi, umakyat na sa 11 nasawi sa landslide, 31 sugatan habang higit 100 pang nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi dapat tinayuan ng mga bahay ang lugar. Parang dead issue na ito kasi wala nang dapat tao. Ang mga tao, no, pupunta pa din dyan kasi yun na yung nearest area to the mining site where sila nakapaghanap buhay. Paliwanag ng Davao de Oro PDRRMO, may tinayo ng pabahay pero marami pa ring residente ang bumabalik sa barangay. There is the so-called no habitation policy. Yung mga nandyan na mga residente natin na nandyan are actually settled already in Kinuban. May GK Village po yan sila. Well, you cannot prevent them from going back kasi meron din silang mga livelihoods. Dahil dito, re-reviewin ng pamahalaan ng mga patakaran para hindi na maulit ang malagim na trahedya. Dito muna silang lahat nananatili sa mga eskwelahan na nasa 5 hanggang 6 na kilometrong layo mula sa ground zero. Mayan, bagamat patuloy naman ang pagbibigay ng tulong o ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga lumikas na residente, hindi lamang para sa Barangay Masara, kundi lahat na halos sa mga katabing barangay nito, no, ay nagsilikas na nga rin dito nga sa mga eskwelahan, malapit lamang or mga 5 to 6 kilometers actually yung layo rather, no, doon sa ground zero. Nangangailangan pa rin sila ng mga pagkain, malinis sa inuming tubig, gamot at syempre malaking problema ngayon ng ilang mga nawalan ng ari-arian at tirahan yung mga nasira nga nila mga kagamitan. At the same time, limitado pa rin Mayan yung ginagawang search, rescue and retrieval operations dahil kapag gabi, hindi sila pinapayagan na muna na magpatuloy na kanila operasyon para na rin sa kaligtasan ng mga rescue personnel. Sa ngayon, patuloy na nadadagdagan yung bilang ng mga missing dahil tuloy-tuloy din yung mga kamag-anak na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay na tingin nila kabilang dito sa mga natabunan ng malawakang landslide. Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan. Live mula sa Davao de Oro.
Puwersa namang inilikas ng mahigit 5,000 residente sa Butuan, Agusan del Sur dahil sa matinding pagbaha. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Malawakang baha ang namerwisyo sa mga residente sa Bunawan, Agusan del Sur dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nalubog sa baha ang maraming sakahan, pati na ang mga bahay. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang mga paaralan. Pati sa Butuan City, naminsala ang masamang panahon gaya sa kalsadang ito na matindi ang traffic dahil sa baha. Kaya sinuspindi kanina ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa panayam ng News 5 sa Butuan Public Information Office, mahigit 5,000 pamilya sa lungsod ang apektado ng baha. Inilikas ng karamihan sa kanila sa mga public school na ginawa munang evacuation center. Marami sa mga bakwit nakatira malapit sa Agusan River. Umabot sa critical level o 3.1 meters ang antas ng tubig sa naturang ilog. Forced evacuation na yan pag nasa 3 meters yung ating water level sa Agusan River. Lalagpas na yan ng dike anytime. Yung mga barangays na malapit talaga sa river, may baha na sila. Bukod sa baha, patuloy ding pinag-iingat sa banta ng pagguho ng lupa ang mga taga Mindanao. Lalo't magpapatuloy ang maulang panahon doon sa mga susunod na araw dahil sa easterlies. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa mga kapatid natin sa Mindanao, maging alerto pa rin sa maulang panahon dahil pa rin yan sa easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Magdudulot yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Davao Region, Caraga at Northern Mindanao. Posible rin ang panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil naman po sa localized thunderstorms. Habang sa Northern Luzon, amihan ang magdudulot ng mahihinang pag-ulan, partikular sa Batanes at Babuyan Island. Wala namang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, kaya magiging maaliwalas ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa. Naperwisyo kanina ng matinding traffic ang maraming motorista at commuter dahil sa mga magbabakasyon ngayong long weekend. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa EDSA kaninang hapon. Pati sa mga istasyon ng MRT, nagsiksika ng mga pasahero. Inanunsyo rin ng MMDA na walang number coding bukas. Idineklara ng Malacanang na special non-working day ang February 9 para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Susunod, sa pool sa CCTV, pang-hold up sa isang convenience store sa Binangonan, Rizal na bulilyaso dahil sa teamwork ng mga tindero. Mga modern jeep na inutang sa bangko gusto nang ibalik ng ilang kooperatiba sa Quezon City dahil hindi na nila mabayaran. At comment ni Dominic Roque sa isang video tungkol sa pagle-let go sa taong minahal, pinagpiestahan ng mga online marites. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Binanata ng isang senador ang umunay pambubuli sa kanila ng kamera. Ang isa pang senador may pa-video pa sa social media. Narito ang aking report. Walang pake? Walang Ito ang tila pasaring ni Senadora Amy Marcos sa kamera sa gitna ng issue ng People's Initiative. Sa video, nagalakupido siya at pinana ang isang lalaki sabay pakita ng papel na may mga pirma. Inilabas yan ni Senator Amy sa gitna ng iringan ng Senado at Kamara ukol sa charter change. Senador Sonny Angara tila naririndi na rin sa araw-araw na pasaring ng mga kongresista. Biro mo araw-araw, di ba parang bully yun? Araw-araw kami parang, guys, mag-break naman, parang time out, magtrabaho naman tayo. Pag binubuli ka na, hindi ka sasagot, hindi naman pwede. Akong author ng anti-bullying act sa House. Kaya hindi kami papayag. Buwelta pa ni Angara, bakit ang ingay ng kamera? Isinisimula naman na ang pagdinig ng Senado sa Chacha. May kasunduan na rin ang Senado ang mangunguna sa Chacha hearings para matigil na ang PI. Pero ano daw ba ang nangyari? Ginagawa na nga namin yung gusto nyo. Tapos and yet, tinutuloy nyo pa rin parang iniisahan nyo yung taong bayan, iniisahan nyo kami.
Kamakailan lang, siningil ng ilang kongresista ang Senado sa deadline sa Chacha na si Senate President Mig Zubiri raw ang nagtakda na sa Marso. Sinabi naman ngayon ni Senator Angara na chairman mismo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change dito sa Senado na nakikita niyang posibleng Oktubre ngayong taon ang deadline para maaprobahan ng Senado ang mga aamyendahang economic provisions. Yan ay para maisabay na rin sa senatorial election sa 2025 ang plebisito. Pagilinaw naman ni Angara, hindi nakataga sa bato ang October deadline niya sa Chacha sa Senado. Nauna nang sinabi ng ilang congressman na tila pagpatay sa economic Chacha kung October pa ang deadline ng pagpasa nito. Ikinabahala raw ito ng Kamara ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Wala naman daw silang backup plan sakaling hindi ito ipasa ng Senado. Pero if this will not happen, I think ongoing pa rin naman yung People's Initiative, no? It's just suspended for the meantime by the COMELEC. So I don't know. Maybe one of the backup plan would be to consider the People's Initiative. Nanindigan din muli si Barbers na walang kinalaman ang Kamara sa bayaran umano sa People's Initiative. Sa isang statement naman kanina, sinabi ni Barbers na kailangan ng mag-usap at upuan ng Senado at Kamara ang issue. Ito lang anya ang paraan para masolusyonan ng anyay hindi pagkakasundo ang dalawang kapulungan. Nabolelyaso ang pang-hold up sa isang convenience store sa Binangonan, Rizal dahil yan sa matapang na pagtutulungan ng manager at crew ng tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa kuha ng CCTV na ito sa loob ng isang convenience store sa Binangonan, Rizal kahapon, makikitang papunta ang store crew sa counter table. Maya-maya pa, may lumapit sa kanyang isang lalaki. Ang inakala niyang customer, hold-upper pala. Naglabas ito ng baril at inutusan ng crew na buksan ang kaha. Inabot at nilimas ng hold-upper ang mga pera sa kaha. Ang hindi alam ng hold-upper, nakapagsumbong pala ang mga batang nasa loob ng convenience store sa manager na nasa storage area. Maya-maya, makikitang lumapit ang manager sa hold-upper at bigla niyang sinunggaban ang kabataan. Napadapa pa sa counter table ang crew habang sinusubukan nilang agawin ang baril ng hold-upper. Hanggang sa bumitaw ang crew, nilapitan niya ang hold-upper at pinuulanan ng suntok. Lumabas ang crew at nagpasaklolo sa pulis na malapit sa lugar. Agad namang rumisponde ang pulis na siyang humuli sa hold-upper. Kinilala ang suspect na si alias Joel, 45 taong gulang. Na-recover sa kanya ang revolver na ginamit sa pang-hold up at ninakaw na perang nagkakahalagang 3,000 piso. Ayon sa pulis, dati nang may kaso si alias Joel bago nasangkot sa pang-hold up. Ang atin pong suspect, upon verification po, ay mayroon po siyang dismissed na attempted homicide case noong 2020. Nahaharap ang suspect sa mga reklamong robbery at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Halos 60 sentimo ang idadagdag sa kada kilowatt-hour na konsumo. Ito na ang ikalawang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong taon. Ayon sa Meralco, dahil ito sa pagtaas ng generation charge. Nagtaas daw kasi ng singil ang mga pinagkukunan nila ng supply ng kuryente. Bahagya rin daw tumaas ang transmission charge. Plano nang ibalik sa bangko ng ilang operator ang kanilang bagong biling modern jeep. Hindi na raw nila ito kayang bayaran dahil kakumpetensya nila ang libreng sakay ng LGU. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakatenga lang sa garahe sa Novaliches ang bago at modernong minibus ng Exodus Transport Cooperative. Novaliches Monumento ang ruta ng sasakyan. Pero halos wala raw sumasakay sa kanila. Ang mga pasahero kasi, mas tinatangkilig ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Minsan nakasakay na sa amin yung pasahero eh. Tapos pag nandun po yung libreng sakay, bumababa po yung pasahero. Napakasakit po sa amin noon. Para kaming ninanakawan sa sarili naming tahanan. Ang isang leader ng kooperatiba sa Quezon City na aming nakausap, hindi na talaga kinaya ang bayarin sa bangko na 1 milyong piso kada buwan. Plano na nilang ibalik ang 30 unit ng modern bus. Kumikita pero hindi naman siya sapat sa pambayad saka sa maintenance sa diesel. Kinausap ko yung land bank para isoli na sa kanila. Dahil kung patuloy na malulugi,
hindi namin kakayanin. Dahil malaking kompetensya ang libreng sakay, sana raw tanggalin o kahit bawasan man lang ang mga bus ng libreng sakay. Kung mawawala naman ho sana yung Quezon City LGU na bus o mababawasan, baka sakali na kahit papano madagdagan yung kita ng mga model namin, makasapat kami kahit makabayad lang. Pero mukhang malabo pang mangyari yan dahil ang Quezon City LGU nagdagdag pa ng mga bus. Kung noong 2020, 9 na bus lang ang nakalaan para libreng isakay ang healthcare workers at frontliners sa kasagsagan ng pandemya. Ngayon, 9 na po na ang tumatakbo sa 9 na ruta. Alinsunod yan sa ordinansa noong 2023 na naglalaan ng 350 million pesos na pondo kada taon para sa libreng sakay. There is demand, there is legal basis. The Quezon City government is required by the Quezon City Council, the representatives of the people of Quezon City, to continue with the service. And we have to so comply. Sa ilalim ng libreng sakay, mga pribadong bus ang ginagamit. Kaya tanong ng mga transport cooperative, bakit hindi na lang sila ang kinontrata? Sagot ng QCLGU. The procurement law prohibits us precisely from doing that, na meron tayong uunahin, meron tayong ipaprioritize. It is truly competitive. Ayon naman si LTFRB, hindi nito kontrolado ang pagbibigay ng mga LGU na libreng sakay, pero susubukan daw nilang magkaroon ng dialogo. Ang pwede lang din daw nilang gawin ay tumulong sa pagbabalangkas ng mga ruta. Sa kabila ng mga problema at balakid, desidido pa rin ang Department of Transportation na ipatupad ang PUV Modernization Program kung saan ang mga pulisya ay patas at kapaki-pakinabang para sa mga transport operator at mga commuter. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Liham ng pamilya ng inarestong OFW sa Japan kaugnay sa pagpatay sa mag-asawang Hapon, personal na inihatid ni Jiggy Manikad. Manok na may malalaking binti at paa, patok na potahe sa Vietnam ngayong Chinese New Year. At Dominic Roque, pinagtanggol si Bea Alonzo sa mga basher. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Posible umanong motibo sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo ang pagtutol nila sa relasyon ng Pinay OFW sa kanilang anak. Ipinakita rin sa News 5 ang huling usapan ng inarestong Pinay at ng kanyang nobyong suspect din sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Jiggy Manikad, exclusive. August nung nakarang taon nang magbakasyon sa Pilipinas si Hazel Morales. Sumama sa kanya ang nobyong Japanese, ang anak ng mag-asawang Takahashi na natagpuang patay sa silong ng kanilang bahay sa Japan. Kwento ng pamilya ni Hazel, masayang-masaya ang nobyo nito, lalo pat sinabi nitong nakahinga at nakalayo kahit papano si Yuma sa magulang na maigpit na tumututol sa relasyon nila ni Hazel. Ibig sabihin, matindi yung pagtutol ng parents kay Hazel. Bakit daw? Po. Nga po, dahil may nakaraan, may anak po kasi siya dun sa unang asawa ko. Pagka-uwi sa Japan, napag-alaman ni Hazel na pinalagyan pa ng tracking device ang kotse ng nobyo at nakaaway pang ama nito kung saan ang marka ng bugbog ay nakita ni Hazel sa isang video call. Ang insidente ay kinuwento ni Hazel sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. May nakwento po sa kay ate ko na binugbog po, ganun, parang po, namamaga po yung mukha ng lalaki. Siyempre nagkakausap pa rin po si Hazel at saka si Yuma. Nung time na yon kahit grounded siya. Opo. Nagkaka-video call sila. Tapos yun po, nung time po na yun, parang nag-cool off lang po sila. Saglit. Siguro mga 1 week po, ganun. Para lang, opo, masettle down po yung parents. Ang paghigpit na ito ang isa sa maaaring dahilan ng galit ng nobyo sa kanyang mga magulang ayon sa pamilya ni Hazel. Ang alam ko nga po, si Hazel na talagang umiwas na siya umiwas na po siya para lang kasi natakot po kasi siya kasi yung si Yuma po meron pong depression, anxiety, depression yung lalaki po, kaya hindi nilayuan niya na po, hindi niya maiwan, baka po kasi yung Yuma baka may gawing mali sa sarili niya. Sa kauna-unang pagkakataon, pinayagan ng magulang, kapatid at tiyahin ni Hazel na ipakita ang cellphone ni Hazel sa News 5. Nang pumutok ang balita sa krimen,
kung saan nasangkot umano si Hazel, binasa nila ang mga chat mula sa Messenger na naiwang bukas ni Hazel sa pag-asang makatulong ito sa kaso. Dito makikita rin na nasa trabaho si Hazel at malayo sa crime scene. Pero simula sa gabi ng January 16, kung kailan sinabi ng Japanese police na maaring patay na ang mga magulang ng nobyo niya, tahimik at di na sumagot sa chat ang lalaki. 7:24, 7:58, 8:20, 8:27, 9:10, 9:15 ng January 16, 6:56 AM ng January 17 at 6:31 AM ng January 18, hindi na sumagot ang dating makulit na nobyo. Nang mga oras na di sumagot ang nobyo, nag-alala pa si Hazel at tinanong ang kapatid sa Pilipinas kung nakakaabot kaya sa nobyo ang mga messages niya. Ang pag-aalalang ito ayon sa pamilya ni Hazel ang maaring nagtulak dito para magpunta sa bahay ng nobyo at alamin kung bakit hindi na ito sumagot sa kanyang mga messages. At ito rin ang naging dahilan kung bakit naimbestigahan si Hazel ng Japanese police kasama ang isa pang Pilipino na si Brian de la Cruz. Nang magpunta ako sa bahay ng mga Morales sa Pamaldan, Nueva Ecija, naghanda ng sulat para kay Hazel at sa Philippine Embassy sa Tokyo ang kanyang nanay. Makikisuyo po sana ako sa inyo na para sa anak ko itong sulat, tsaka po kay Consul General Attorney Charmaine Chua na gusto ko po iparating sa kanya po itong aking ginawang sulat. Apo, maraming salamat po sa inyong tiwala at makakaasa ko kayo na dadalhin namin to sa Embassy ng Pilipinas sa Japan. Ang mga sulat dinala ko mismo sa embahada. Ito yung sulat na nanggaling sa pamilya Morales mula sa Nueva Ecija. Ang isa dito para kay Hazel at ang isa naman para kay Consul General Chua. Dito sa likuran ko yung mismong embahada ng Pilipinas dito sa Japan. At isa sa mga pakay nga natin dito, madala ang dalawang sulat na ito para sana may abot kay Hazel na ngayon ay nasa kustodiya ng Japanese police at ang apela nila na mabasa naman ni Consul General Chua. Wala doon ang Consul General, subalit tinanggap yun mismo ni Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar na nangakong gagawin ang lahat katuwang ang Japanese government para sa kapakanan ni Hazel at Brian. Ang mahigpit na panawagan ng ina ni Hazel, kahit po sa boses lang po, makausap lang po namin, makumusta lang po siya. Sapat na po sa amin yun. Yun lang po yung hinihiling namin na talaga pong tutukan nyo po talaga yung kaso ng anak ko. Mula dito sa Tokyo, Japan, nagbabalita mula sa Frontline, Giga Manikad, News 5. Ngayong Year of the Dragon, mabenta ang tinaguriang Dragon Feet Chicken sa Vietnam. Yan ang kakaibang manok na abnormal ang laki ng mga binti at paa. Pininiwala ang may dalang swerte ang mga Dragon Feet Chicken kaya sikat itong panregalo tuwing Chinese New Year sa Vietnam. Isa rin ito sa mga pinagmamalaking delicacy ng bansa. Yun nga lang, medyo mahal yan. Ang presyo kada isang manok umaabot ng $2,000 o higit 100,000 piso. Mas matabang paa, mas mahal. Showbiz Tonight na tayo. For the first time, binasag na ni Dominic Roque ang kanyang katahimikan sa gitna ng umano'y hiwalayan nila ni Bea Alonzo. May one more chance pa kaya? Narito ang report. Shinare ni Dominic Roque sa Facebook ang sweet video nilang ito ni Bea Alonzo na last October pa niya in-upload. Ang kanyang caption, Bea is a beautiful person inside and out. Pakiusap pa ng aktor, no hate, bashing, or negative things. Bukod dyan, trending din ngayon ang malungkot na videong ito tungkol sa pagle-let go sa isang taong minahal. You were my friend, my love, and now a stranger. Naispatan kasi ng mga marites online ang comment dyan ni Dominic ng mga umiiyak na emoji. May nilinaw naman ang kapatid ni Dominic na si Lian.
Kaugnay ng nagtrending niyang IG story na picture ng wolf in sheep's clothing. Sa kanyang recent story, sinabi ni Lian na work-related ito at hindi tungkol kay Bea. Hindi raw niya inaakalang mabibigyan ito ng mali siya, lalo't madalas naman daw random ang kanyang mga post. Kaugnay naman ng pasabog ng showbiz columnist na si Christopher Min na may politikong umanong involved sa hiwalayan ni Bea at Dominic. Paglilinaw niya kanina sa programang Christopher Minute sa 1PH. Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip sa iyo dapat manggaling. Wala pa ring opisyal na pahayag sa ngayon sina Dominic at Bea kaugnay ng kanilang hiwalayan. Oh my God! Yan muna ang maiinit nating chika. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, boyfriend na nag-propose. Bakit kaya sinabihang pakialamera ang kanyang longtime girlfriend? At Blackpink member na si Lisa naglunsad ng sarili niyang kumpanya. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. From K-pop superstar to CEO, inilunsad na ni Blackpink member Lisa ang sarili niyang talent agency. Sa kanyang announcement online, tatawagin ang kanyang kumpanya na Loud. Ito raw ang magiging platform ni Lisa para sa kanyang goal sa music at entertainment. Kasunod ng announcement, naispatan ang dalawang malaking billboard na ito ni Lisa sa Bangkok, Thailand. Tampok dyan ang ginamit na pictures ni Lisa para sa kanyang talent agency. Trending din ngayon ang #Loud, pati na ang CEO Lisa. Congrats, Lisa! Heto pa, literal na HAPPY o happy ang mga Blackjack sa reunion ng iconic K-pop girl group na 2NE1. Nag-upload sa Instagram ang leader nilang si CL ng groupie nila sa elevator. Kumpleto silang 4. Nag-post din si Dara ng picture nila ni Minzy sa isang dinner. Kaya ang fans nila, umaasang magka-comeback ang grupo. 2022 pa nang huling nag-perform as a group ang 2NE1 sa Coachella. Uy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, viral ngayon ang isang wedding proposal video kung saan hindi na raw na-surprise ang bride-to-be dahil sa pagiging pakialamera niya. Panoorin natin sa report ni Jenny Dongon. Dahil ka pa, pakialamera ka, alam mo to. Anong gagawin mo kung sinabihan kang pakialamera ng jowa mong nagpo-propose sa'yo? Hindi ko alam kung kailan. Sige, it's not. Ito ang eksena sa viral at out of the ordinary wedding proposal sa isang beach sa Cagbalete, Quezon noong isang linggo. Ang bride-to-be kasi, alam na palang magpo-propose ang kanyang boyfriend for 7 years. Kwento ni Lucette, hinahanap niya ang kanyang pabango sa compartment ng sasakyan. Hindi niya sinasadya, nakita niya ang kahon ng singsing na binili ng boyfriend niyang si Jericho. Nakita ko may box ng ring, pero hindi ko binuksan. Binalik ko siya agad, tas hindi ko na siya natago ulit eh. Binalik ko ng ganun, tas sinara ko kasi nagpanik ako. Ilang linggo pa raw lumipas bago ang proposal. Biro ni Lucette, kasalanan daw ba niyang makita ang sing-sing? In my defense, hindi ako pakialamera, hindi niya lang tinago ng maayos. Yun. Sa tagal nilang magkarelasyon, sanay na raw sila sa real talkan, kaya no hate daw siya kay Jericho. Pag-amin ni Lucette, nagulat pa rin daw siya at hindi makapaniwala nang lumuhod at nag-alok ng kasal ang kanyang soon-to-be husband. Heto ang isa pang kilig proposal. Hindi sa beach, kundi sa MRT. Welcome to Ayala Station, as in, Ayala love you. Kwento ni Mac, hindi naman daw talaga dapat siya magpo-propose sa istasyon ng tren. Pero na-carried away daw siya sa pa-Valentine's gimmick ng MRT.
Kaya inilaban na niya ang proposal kay Yen. May pasahan na po. Biglang naging ganito po, kaya tinawad ko na po. Sakto lang. Nag-uumapaw naman ang kilig ni Yen sa effort ni Mac. Ang sarap lang po sa feeling na may kaya palang talagang panindigan ka after din sa mga sakit na naramdaman mo. Meron talagang tao na mag-i-stay dyan sa'yo. Kahit ang hirap-hirap mo nang intindihin. Talaga nga namang love is in the air ngayong malapit na ang Valentine's Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ikaw ba? Ano bang dream proposal mo? Sana hindi nakikinig si Jason ngayon. Hindi. Natatawa ka! Ay, kinikilig. Ano ba? Wala naman, actually. So, kahit nakapambay ka lang? Meron talaga. Sana nandun yung mga family and friends. Yun naman. Pero tanong ko, Miss Man, ikaw, yung nag-propose ba sa'yo si Sir Ian, may nararamdaman ka na bang magpropose na to? Wala, kagagaling ko lang sa COVID eh. Nakakainis lang kasi pag ganun din, dapat sana medyo may maramdaman ka para magandang suot mo. Yun yung pinaka... Yun, ang pangit yung mga nails. Yung nails ko sana, diba? Ako marami ngayong ngayong Valentine. Wala. Anyway, at yan po ang 45 minuto ng pagimay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ng aking partner na si Bok Ed Lingao, kasama si Johnny Alipoon, ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.